Hi guys! Good morning! Today is November 4. It's 6:45 in the morning, guys. Good morning, everyone! Oh my God! Kaya ako ngayon lang nakapag-video. Kung pumapansin nyo yung last vlog na in-upload natin, it's parang mga ilang days bago ako nakapag-video. Ikukwento ko yan mamaya sa inyo. So, nakapaglinis na tayo. And papakita ko sa inyo yung final look na linis ko. Pero hindi pa to yung pinaka-final kasi aayusin pa natin siya. Sorry, nagkakamot ako ng face ko dahil nagdikita na sa face ko lahat ng balahibo at maliligo pa ako. Anyways, ayun lang, in-update ko lang kayo at basang-basa pa ako ng pawis. Tingnan nyo naman. So, eto na, papakita ko sa inyo yung final look. A slight final look. Medyo final look kasi hindi pa to talaga yung pinaka-final ng pag-arrange natin dito sa may sala. So, aayusin pa natin siya at meron pa akong mga idadagdag. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, first, ito yung mga inayos ko kanina. Tinanggal ko na kasi. Binaklas ko na guys yung pinakakulungan nila Bella and Ash dyan dahil hindi naman siya nagagamit. So, what I did is kumuha lang ako ng konti. Ginamit ko siya para lalagyan ng food nila and water. Tapos, dito ko nilagay itong lamesa and then litter box nila Bella. Hindi ko na inalis dyan. Diyan ko na lang pinwesto. So, ayan yung naging resulta ng ginawa ko kanina. Inabot ako ng 2 hours, guys, para lang linisin niya. Yung table natin, nandyan pa din. What I'm going to do is, I'm going to put some curtains over there para hindi tayo nakikita dyan sa labas kasi may umaakit dyan minsan. So, para hindi nila kita tong loob, ay lalagyan natin ng curtains. Magpapasadya tayo sa divisoria. Dito, kung mapapansin nyo, merong free space dyan. Maglalagay tayo ng 2 chairs and a little table para naman may upuan kapag gustong tumambay dito sa labas, pwedeng tumambay dyan. So, magbabago pa yan kasi we are planning, guys, na lagay itong table over here and then lahat ng mga cats and everything, mga gamit ng mga pusa, ililipat naman doon. Para nandun siya sa may bintana and hindi siya, alam mo yung kulob siya here. So, ililipat natin siya doon. So that's the plan. But as of the moment, ang plano pa lang naman yun, guys. So, wala pa tayong nasisimulan doon. So, ang mabuti na to is nasimulan na nating ayusin. Natanggalan natin yung kulungan nila and everything. So, konti na lang. Dito, hindi ko pa alam sa likod ko kung anong plano natin. Pero mukhang okay naman dyan yung mga sapatos. Na-miss ko mag-vlog and ikukwento ko sa inyo later. Liligo lang ako and everything. Mag-aayos lang ako para makwento ko sa inyo kung ano bang nangyari dito sa apartment at hindi ako nakapag-vlog for several days. Hi guys! Good morning! Welcome back to me! Gusto niyo yung nagsabi ako sa inyo yesterday na babalikan ko kayo ng morning pero hindi ko na kayo nabalikan dahil nga sobrang dami kong ginagawa dito sa bahay. I'm back today and good morning everyone. Today is November 5. It's Tuesday today. So, it's already 2:39 in the morning. Nakaalis na rin pala si Lam dahil may pasok siya today. So, alam nyo na, pag wala si Lam dito, ako na naman ang mag-isa sa bahay at nalulungkot ang lola mo. Chares! Dahil nga may utang ako sa inyong kwento, ngayon ko na lang ikukwento lahat ng mga eksena natin ng mga nakaraang araw kung bakit hindi ako nakapag-vlog, hindi ako nakapag-film, at kung bakit ngayon lang ako nakapag-vlog. Let's start! Simulan na natin to. Kasi yung food ko ay naantay ko pa. Nagpa-deliver ako sa Grab. Wala pa siya. So, around 3 a.m. pa daw dadating yun. So, 2:39 pa lang. So, mamaya pa. The reason behind kung bakit hindi ako nakapag-vlog, simulan na natin agad. Kasi nawala ng kuryente dito sa bahay nung Thursday afternoon. So, I'm waiting for Lam, for RJ. And then, biglang nagsha-shutdown yung aircon namin ng hindi ko alam kung bakit. Ayun na, doon na nag-start yun. And then, pagkadating nila, tuluyan na nawala ng kuryente dito sa bahay. Akala namin buong barangay, mga kapitbahay namin ay wala ring kuryente. Pero apparently,
kami lang pala ang walang kuryente dahil nagising sila around 6 p.m. Wala kaming electric fan pero napalamig naman na nung aircon yung kwarto. It's just that, syempre, umiinit pa rin, nawawala yung lamig. So, nung nagising siya ng mga around 6 p.m., sinilip niya sa labas at pagkatingin niya, meron ng mga kuryente yung mga kapitbahay namin. And during Thursday and Friday, of course, alam niyo naman na meron akong work. So, what happened? Kasi nga, instead of, kasi I'm planning na to book a hotel or Airbnb or anything na pwedeng makapag-charge ng laptop at makapag-internet ng maayos kasi dito sa bahay guys, mahina ang internet and of course, wala kang kuryente. So, paano magcha-charge yung laptop? And I don't think na magtatagal yung life or battery life ng laptop ko for 8 hours. Since 8 hours nga yung work natin. So, I checked yung mga hotels, yung mga malalapit dito na pwedeng pagstayan. Apparently, ang mga prices ng mga hotels dito ay nasa around 1,000 to 1,500 to 2,000 pesos. So, ganun yung mga range niya. 1,500 to 2,000 pesos. So, nag-compute ako. Of course, kailangan natin magtipid dahil wala pa naman tayong sweldo. Ang nangyari, naisip ko na kaila mami na lang magstay since malapit lang naman kami sa Malabon, from QC to Malabon. So, nagbiyahe na lang kami, nag-grab na lang kami nila. Hindi ko na video because kailangan kong habulin yung oras dahil that time parang around 10 p.m. na nun. So, buti na lang gising pa ang mami ko. Kaya sabi ko, punta na lang kami dyan ako mag-work, dyan muna kami magstay until maayos yung kuryente dito. And during that time, guys, it's October 31 yata. Thursday and then Friday is November 1. So magha-holiday. I totally understand and I get it na yung may-ari ng apartment is busy sila because there might be some, reunions or they will be going to the cemetery, ganyan-ganyan. Pero guys, eto lang ha, yung sa mga may-ari ng apartment, even though na meron kayong mga prior commitments or anything else, you have to take action lalo na kapag yung business nyo yung may problema or there's something wrong sa business nyo. So, kagaya na tong apartment. So, since, di ba, bayad naman kami ng buo dito, hindi naman kami nagkukulang ng bayad. So, might as well, kapag mayroong mga problema, kailangan actionan nyo agad. Though we always understand. Ako kasi, I set myself na parang sabi ko, intindihin ko na lang. Kaysa magalit or mainis ako, so inintindi ko na lang. Sinet ko na lang yung mind ko na baka matagalan or whatever dahil nga holiday. And ganun. Buti na lang, malapit lang dito sila mami. So, dun kami nagstay for 2 days. Saturday morning, di ko sila ma-reach out. Walang nagre-reply sa akin. Siguro dahil nga puyat sila ng Friday, dahil nga November 1. But again, hindi yung dahilan para pabayaan nyo yung mga tenants nyo or yung mga nangungupahan sa inyo. So, kapag yung mga ganong problema, dapat nga na-actionan nyo agad. Lalo na kuryente or water yung problema ng apartment. Lalong-lalo na kung hindi naman nade-delay ang payments, hindi naman nade-delay ang bayad sa electricity, sa water bill. So, bakit hindi nyo agad a-actionan? 11 a.m., nagpunta na dito yung may-ari ng apartment to check what happened, ganyan. So, kailangan niya daw ng electrician. So, naghanap siya ng electrician, umabot siya ng around 12 na ng tanghali. And then, chinek nila, alam nyo kung anong problema guys? Yung breaker lang pala namin yung problema. Wala naman palang super duper bigat na problema yung electricity. Ang problema lang is yung breaker sa labas, hindi dito sa loob guys. Yung breaker sa labas. Naayos din naman siya agad. Siguro mga 30 minutes, within 15 to 30 minutes, naayos din naman siya agad. Ginawa naman na nila ng paraan agad. Okay na. Naayos na yung electricity and everything here. So, yun yung kwento kung bakit hindi ako nakapag-film for the past days. Dahil nagkaroon ng problema dito sa apartment. I'm getting back on track. And kaya ako nagkukwento ngayon at nag-sit down vlog na lang tayo aside from cleaning yesterday. Kung nakita niyo yung first video natin, it's because I just want to give you an update. And also, I bought a new watch. This is the Xiaomi Band 9. Diba ang cute? It looks cute. Ang ganda-ganda nito, promise. Super na-amaze ako sa ganda niya. O, diba? Ang cute. Ito pa pala. Kasi nung November 1, dapat mag-celebrate pala kami ng birthday ng aking mommy. Kasi nga November 10 ang birthday niya. Pero due to conflict sa mga schedules namin, ni Lam, ako, ni mommy. So, hindi kami
celebrate hindi namin kayang mag-celebrate nung November 10. So what we did, nag-celebrate na lang kami ng November 1. Tapos sumakto pa siya guys na wala kang kuryente dito. Dapat dito sila mag-sleep over, pero dahil nga walang kuryente dito, kami na lang ang nag-sleep over sa kanila, and then we went to SM North. Kaya umuwi muna kami dito ng November 1 ng umaga. So, yun ang kwento. So, yun lang guys. I just want to give you an update about what happened dito sa apartment from October 31 hanggang yesterday, hanggang today. So, let's wait for the Jollibee na in-order ko. Hindi kasi ako nakabili ng food yesterday sa kila nanay, sa karinderya. So, I just ordered na lang food sa Jollibee. And dito ko na rin pala tatapusin tong vlog sa pagkain natin ng Jollibee. And thank you so much for watching this video. Medyo mahaba to kasi nagkwento nga lang ako sa inyo. Hi guys! Nandito na yung order natin from Jollibee. So, i-unbox natin. Tingnan natin kung anong eksena nito. Pero guys, dun tayo sa loob kakain. Charas. Okay, I got myself a spaghetti. Actually, yan yung talagang reason kung bakit ako umorder. Kasi gusto ko ng spaghetti. And then, I also got chicken. Oh my gosh, it's so big! And then a rice, of course. And Jolly spaghetti. The spaghetti. Pasok tayo sa loob. Doon tayo kumain. Let's go.